Shalom. Shalom Alaikum mga kapatid. Shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binabati natin yung mga kapwa natin Katoliko na from time to time ay sumusuporta or nakikinig sa atin. Maging yung mga separated brethren natin na paminsan-minsan ay dumadaan at nakikisalamuha sa atin. So, samahan nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Mangusap nawa sa atin ang Banal na Espiritu. At gabayan niya tayo at patnubayan sa araw na ito. At tawa ang kanyang mga salita ay parang binhi na nasik sa ating mga puso na totoo at lalago. At inaangkin din natin ang pangako doon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. That the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses, destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. So, yan mga kapatid. Okay? And the gospel of the Lord is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 18 verses 21, then up to chapter 19 verse 1. Glory to you, Lord. Then Peter approaching asked him, Lord, if my brother sin against me, how often must I forgive him? As many as 7 times? Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 70 times 7. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it, he had no way of paying it back, his masters ordered him to be sold along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that time the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me, and I will pay you back. But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. Now, when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgive you your entire debt because you begged to me. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you? Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do it to you unless each of you forgives his brother from his heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan. Yung verse pa, 19 verse 1 pala. When Jesus finished these words, he left Galilee and went to the district of Judea across the Jordan.
The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Ayan. So, ang Ebanghelyo ngayon ay pumapatungkol sa pagpapatawad. Sapagkat nagtanong si San Pedro kung ilang beses ba niya dapat patawarin yung kanyang kapatid. So, katulad nung sinabi natin kahapon na pag sinabing kapatid ay it doesn't mean na kapatid sa laman or blood brothers or member of the same family, the same parents. So, ay nabanggit nga natin kahapon, anoten Mali pala tayo doon kahapon. Ang anoten pala is refer doon sa John chapter 3 na born from above. While sa kapatid is Griego, sa word na salita ng Griego is adelphos. Ayan, adelphos or brothers. Na ang ibig sabihin, doesn't mean automatically na ito'y kaparehong magulang, bagkus ito'y kapatid or kamag-anak or ayan, mga kamag-anak, mga pinsan or the same tribe. So, nagsabi si San Pedro kung 7 beses lang ba patatawarin yung kanyang kapatid. So, ang sabi ng Panginoon, hindi 7, kundi 70 times 7. Ibig sabihin, for 49 times. Ibig sabihin, ang kahulugan doon nito is infinite. Ibig sabihin, walang katapusan na pagpapatawad. Diba? So, walang katapusang pagpapatawad. Ganun yung dapat magpatawad. So, hanggat humingi ng tawad, patawarin. Then, nagsaysay ang Panginoon ng parabola. Itong parabola na yung isang may dalawang alipin siyang nagkautang sa kanya, yung isa-isang napakalaking utang, pero nagpasya siya na sana benta ang lahat ng ari-arian kasama ng pamilya niya para mabayaran yung pagkakautang. Bagamat yung mga ari-arian niya siguro tsaka yung pamilya niya ay hindi makasasapat para mabayaran yung pagkakautang. Pero nagmakaawa dito sa parable, dito sa Matthew chapter 18, verses 21 to 35, na nagmamakaawa dito na kung pwede na patawarin siya or pagbigyan siya ng pagkakataon. So, ang hiningi ng alipin is pagbigyan lamang siya ng pagkakataon na para mabayaran niya yung kanyang pagkakautang. Pero alam ng master, maybe, alam ng master, not maybe, alam ng master, stop. Hey, stop. Alam ng master, he's not able to pay the debt that he has, mga kapatid. So instead, ang ginawa ng master ay pinatawad siya sa kanyang pagkakautang. O, burado lahat. Parang nilista lang sa tubig yung kanyang pagkakautang. Okay. So, pero itong isa, after ay Father Jason. Good morning. Okay. Paring Katolik, Father Jason. Okay. After that, nakita niya yung kanyang kapwa na alipin na nagkautang sa kanya. So, ang sabi dito ay when that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. Much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, "Pay back what you owe." Falling to his knees, his fellow servant begged him, "Be patient with me and I will pay you back." But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. Okay? So yung ginawa nitong alipin, actually, ginawa niya rin doon sa kanilang amo. Na nagmakaawa siya. Yet,
Yung amo niya, nung nagmakaawa siya, pinatawad siya. Pero siya, nung makaawa yung kanyang kapwang alipin, ay hindi niya pinatawad. At yung situation na ito ay nakita ng kanilang kapwa, mga lingkod. At ito ay na-report doon sa kanilang master. At nung na-report sa master, ay sabi dito, sa verse 32, his master summoned him and said to him, "You wicked servant, I forgive you your entire debt because you begged me. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you?" Then in anger, his masters handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. Ayan, okay. So yung situation na ito na patungkol sa pagpapatawad ay makikita natin na yung isang nagkasala, wala talaga, is not actually able to pay the debt. Kasi kahit ibenta pa yung kanyang ari-arian, bilhin, ibenta yung kanyang mga mahal sa buhay, hindi na makasasapat. Pero nung makaawa siya, pinatawad siya. Kung titingnan natin sa malawak na pananaw, mga kapatid, tayong lahat na mga tao nung nagkasala ay hindi natin maaring mabayaran ang ating pagkakasala sa Diyos. Di ba? Hindi natin mababayaran yung pagkakasala na nagawa natin, mga kapatid. Ayun yung sinasabi doon sa yan yung sinasabi doon sa Psalm 49, mga kapatid. Nung magkasala ang tao, ay hindi tayo makakabayad sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakautang. Kasi kayo, di ba, sa Our Father, may version sa Our Father na, "Our Father who art in heaven, forgive us our debt as we forgive our debtors." Ang term na ginamit doon, pagkakautang. Nung nagkasala ang tao, actually hindi niya mabayaran yung kanyang pagkakautang sa Diyos. Diba? Yet God chose to forgive us, at siya yung gumawa ng paraan para tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Actually, yan yung sinasabi sa Psalm 49, mga kapatid. Ito sabi dito sa Psalm 49. Yung mama na yun na malaking ang pagkakautang niya sa kanyang amo, alam ng amo na hindi niya mababayaran yung kanyang pagkakautang. Sabi dito sa Psalm 49, verse 7 to 8, "Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdaltaas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat." So you see? So gaano man kalaki yung hawak nung alipin na yun na pera, ay hindi makasasapat na pambayad ng kanyang utang. Okay? Pero nung humingi siya ng kapatawaran, ay pinatawad siya. So nung nagkasala ang tao sa Diyos, ang Diyos din ang gumawa ng paraan para tayo mapatawad sa ating mga pagkakasala. Through our Lord Jesus Christ. Di ba? Sinasabi sa Romans 6:23. "For the wages of sin is death, yung kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord." So, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Diba? Kaya nga sikat yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish but might have everlasting life." Kasi hindi natin mabayaran, hindi natin kayang bayaran yung ating pagkakasala sa Diyos. Ngayon, itong tao na ito na pinatawad siya sa kanyang pagkakasala, nakita niyo yung kanyang kapwa, hindi niya pinatawad. Then nalaman ng amo kasi na-report ng kanilang kapwa na pinatawad kita sa pagkakasala mo sa malaki mong pagkakautang.
Hindi ba dapat na magpatawad ka rin? The same with us, mga kapatid, na lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. And we need God's forgiveness. That is why, kapag magkasala ang kapwa natin sa atin, is we need to forgive also. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, ng parabola ngayon, mga kapatid. The assurance that God will forgive us is to forgive us also. Diba? Naalala niyo ba yung sa ama namin? Anong sinasabi dun? Patawarin mo kami sa aming pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. If we want God to forgive us, we need to forgive also. Diba? Ito yung sinasabi dito sa Ebanghelyo ngayon sa Matthew chapter 18, 21 to 35. Pinatawad siya ng Panginoon, ina-expect ng kanyang master na magpatawad din siya. Pero hindi niya ginawa. So the same with us, na tayo din ay nare-require ng Panginoon na magpatawad. Kasi yan yung itinuro ng Panginoon sa panalangin eh. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. May karugtong yun mga kapatid, doon sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Yun yung turo ng panalangin ng Panginoon. May karugtong. Ito sinasabi mga kapatid sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Ito yung karugtong, which is related in today's gospel. Ang sabi dito, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. You see? The condition. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. You see? If we wanted to be forgiven by what we have committed against the Lord or against our neighbor, ay kailangan mapatawad tayo. Kasi kung gusto nating mapatawad din yung ating kasalanan. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, lahat tayo ay nagkakasala and we need God's forgiveness. Di ba yung sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 8? Ang mga taong nagsasabing walang kasalanan ay mga sinungaling at wala sa kanila ang katotohanan. Di ba? Ano sabi sa 1 John chapter 1 verse 8? Sabihin lahat tayo ay nagkakasala. And since we are committing sin against God, we need God's forgiveness. But to obtain God's forgiveness sa mga nagawa nating pagkakasala is we need to forgive others also. Yun yung nare-require naman. Yun yung sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Maging doon mismo sa panalangin tinuro ng Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Doon sa verse 14 and 15, di ba sinabi, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, ay patatawarin din kayo. Pero kung hindi niyo pinatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi kayo patatawarin. Yeah, that is the justice of the Lord. Di ba? Sabi dito sa 1 John chapter 1 verse 8. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So since na nagkakasala pala tayo, we need God's forgiveness. But we need also to forgive. Yan yung na-require ni Lord sa atin. Diba? Yan lang mga kapatid. Gusto nating mapatawad sa ating mga pagkakasala, kailangan nating magpatawad. At bakit kinakailangan nating humingi ng tawad? Sapagkat ang kasalanan natin siyang magiging hadlang para sa ating mga panalangin, mga kapatid. Yung sinasabi sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Actually, meron pa dito sa Psalm 66 verse 18, may nakalagay dito. Sa Psalm 66 verse 18, ang sabi dito,
Kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. You see? If we will continue to persist or if we will continue to live in sin, the Lord will not hear me. The Lord will not answer me. At yan yung sinasabi sa Isaiah chapter 59, mga kapatid, 1 and 2. Ang sabi dito sa Isaiah 59 naman, ito related doon sa sinasabi natin. Sabi dito, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit, ito ang sabi niya, ngunit, ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. You see? So yung kasalanan natin, nagbigay ng gap sa atin, sa Diyos. That is why, kinakailangan talaga nating magpatawad sa ating mga nagkasala sa atin para sa kung tayo din ang maghingi ng kapatawaran ay patawarin din tayo ng Diyos. O, diba? May sinabi mo yan sa Mark 11:24 yata yun. O, tignan natin Mark 11, buksan niyo sa Bible niyo. Mark 11. Okay. Verse 25. Kapag kayo manalangin, patawarin mo ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. You see? Bago daw manalangin, magpatawad ka muna. Kasi yung pagkakasala natin, nagbigay ng gap at naging dahilan kung bakit yung panalangin ang panalangin natin hindi napapakinggan, hindi narinig. Kasi nagkaroon tayo ng gap. Yung sinasabi sa Isaiah 59, 1 and 2, mga kapatid. Kaya, necessity talaga ang magpatawad. Kinakailangan talaga ang magpatawad. For us also to be forgiven. Di ba? Gusto nating mapatawad ang Diyos? Then, magpatawad tayo. Kaya ganun lang yung hustisya ni Lord. And then dito sa, of course, dito sa mga singit natin mga kapatid, dito sa Ebanghelyo, makikita natin dito mga kapatid. Tingnan nyo Matthew chapter 18, verse 20. Verse 34. Yan, sa 34. Then in anger, his masters handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. Okay. Let us remember that this is a parable, mga kapatid. Ang parable, ginagamit ng Panginoon to reveal the truth about the kingdom. Diba? Yun yung reason ng yun yung dahilan kung bakit he always speaks about the parable, para i-reveal niya yung mga lihim patungkol sa paghahari ng Diyos. Dito sa verse 34, mga kapatid, ito yung isa sa mga reference, biblical reference natin sa Catholic Church, why we believe in purgatory. Di ba? Nung nagkasala siya, bagamat napakalaki ng kasalanan niya, pinakulong siya ng may-ari until mabayaran niya yung kanyang pagkakasala. Hindi ito literal na situation na nangyari, mga kapatid. This is a parable. God is telling us the parable para i-reveal niya yung mga bagay na lihim sa kaharian ng Diyos. That is why we in the Catholic Church believe in purgatory. Hindi siya, itong nagkasala sa Panginoon, hindi niya pinapatay. No, nabanggitin natin yung kahapon.
Hindi niya pinapatay, pinakulong niya lang. Okay? Hindi niya pinapatay, pinakulong niya lang until bayaran niya ang kanyang pagkakasala. Iyan yung konsepto ng purgatorio, mga kapatid. That is why, sa mahabang pag-exist ng Catholic Church, ang ating simbahan, pinag-aralan yan, pinag-usapan yan, early century pa lang, noong mga bago pa lang ang simbahan, pinag-aralan nila ito. Kaya isa itong sinasabi dito sa verse 34, isa sa biblical reference natin ng mga Katoliko, that there is purgatory. Okay? That is why, kung titingnan natin, doon sa 1 Peter chapter 3, verse 19, na nung namatay ang Panginoong Kristo, nanaog siya sa kailaliman. Di ba? Ano sabi doon sa 1 Peter chapter 3, verse 19? Ang term doon sa 1 Peter chapter 3, verse 19 is carcel, mga kapatid, carcel. At nakita natin kung naalala niyo yung gumawa si Howie Severino ng documentary about dun sa National Believed Prison, na ang titulo na ginawa niya is Purgatorio. Kasi ang Purgatorio ay yan yung for you to pay the remaining death. Kasi sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, ang linaw, mga kapatid, na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na kahit may gamunting kasalanan. Ngayon, according sa justice ni Lord, kahit sa justice system natin, mga kapatid, kaya nga meron tayo tinatawag na NBP. Meron tayong dating death penalty. Kapag yung kasalanan mo ay mortal na kasalanan, di ba? Meron dati death penalty. Ay, brother of me. So, mortal ng kasalanan mo, kamatayan. Pero kapag binyel lang yung kasalanan mo, halimbawa, nagnakaw ka lang ng sardinas. Sa justice system natin, hindi yan death penalty. Makulong ka. At babayaran mo ng, halimbawa, nagnakaw ka sa mga mo, babayaran mo ng 10 times yung ganun. Babayaran mo ng 10 times yung ganun, yung ninakaw mo. Pero hindi ka i-death penalty. Di ba? Hindi ka i-death penalty. Yan yung justice ni Lord. Kasi hindi ka pwede, sa Hebrews chapter 12 verse 14, nakalagay dyan na walang without holiness, no one can see God. So, hindi ka makakapunta sa langit. So, do you think na sa buong buhay mo, kahit matapat kang Kristiyano, hindi ka nagkakasala? Then, very good. Pero, may kamunting kasalanan ka, hindi ka pwede makakapasok sa langit. Ito yung sinasabi sa Matthew chapter 18, verse 35, ikinulong siya until such time na mabayaran niya yung kanyang pagkakautang. Yan yung konsepto ng purgatorio. Yan yung konsepto ng carcel. Yung sa 1 Peter chapter 3 verse 19, mga kapatid. Okay? 1 Peter chapter 3 verse 19. Okay. Sabi dito, mga kapatid, take note. 7:05 na. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya, okay, it talks about our Lord Jesus Christ after yung sa kanyang death. Sa kalagayan yung pinuntahan niya at inaralan ng mga espiritu na kabilanggo, ayan, carcel. They are in a state in purgation. Okay? Kaya sila sa carcel. Yan ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y ilang tao, wawalo ang nakaligtas sa baha. You see? Sa 1 Peter chapter 3 verse 19.
Of course, yung mga separated brethren natin, ay, they will not highlight this topic, mga kapatid. At saka yung yung Matthew chapter 18, verse 34. Okay? And then doon sa 1 Corinthians chapter 3, hindi nila highlight yun. Okay? Sa kanila, pag nagkasala ka, impyerno lahat. Kaya ang sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 8 na lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay patuloy na nakakumit ng pagkakasala. At kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan, tayo nagsisinungaling. Wala sa ating katotohanan. Yung 1 John chapter 1 verse 8. Okay? Oh. That is why we in the Catholic Church believe in purgatory. Kasi walang makakapasok sa kaharian ng langit na marumi. Okay? Alam naman na yan sa Revelation, di ba? Walang makakapasok na marumi sa Revelation chapter 20. At saka doon sa verse okay. Sa TikTok mga kapatid, ito dito sa Revelation chapter 20, verse 13. Kayo na magbasa ng mula verse 11. Dahil sa verse 13, tignan iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, inilabas din ng kamatayan at ng Hades. Take note, ang Hades mga kapatid, is not hell. It's not hell. Yun yung sinasabi din sa Luke chapter 16, yung si Lazaro ang mayaman. Di ba, Kuya Romy? Okay, sabi dito, ang mga patay na nalagak sa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Then, saka pa lamang, ito tekno verse 14, pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades, ang lawang apoy na ito, ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. You see? May mga iniluwa na mga kaluluwa from Hades. Yung sinasabi sa Luke chapter 16, ang Hades is not yet hell. Hindi pa yun yung final condemnation. Kaya maraming nami-misinterpret yung Luke chapter 16. They are thinking na yun na talaga ay hell. Kasi kung, ang sabi ng simbahan ko, ng Catholic Church, kung hell na yun, ang mayaman na hindi na pwedeng makipag-usap. Condemnation na yun eh. Wala nang chance. Yan. So you see, nakita natin, mga kapatid, itong verse, Matthew chapter 18, verse 34, sa parabola na ito, yung lihim patungkol sa kaharian ng Diyos ay nailalantad ng Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga. At isa na ngayon, yung sinasabi dito sa verse 34, na ang mayaman na yon pinakulong ng kanyang amo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang pagkakasala. That was why we in the Catholic Church believe in purgatory. Kasi yun yung binanggit natin kanina. 1 Peter chapter 3 verse 19, maging yung Revelation chapter 20 verses 20 verses 13 to 14. And then yung sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 3. Diba? Basahin niyo 1 Corinthians chapter 3. Ngayon, itong mga kapatid natin na nagsasabi na walang ganun, eh sino paniniwalaan natin? Ito lang yun mga kapatid, sino paniniwalaan natin? Ang Catholic Church na nag-exist magda2,000 taon na? Uy, itong mga separated brethren natin na kailan lang lumitaw. Ika nga na mga safety is mga sulpot. Kailan lamang sumulpot? Sino yung paniniwalaan mo na magsasaksi para sa iyo? Yung matanda na?
ang simbahang itinatag ng Panginoon Jesucristo. Ito yung mga nagsulpot lang nitong mga panahon lang ng 1914, 1517, 1830, 2020. Wala nga silang sariling Biblia. Di ba, mga kapatid? Then sila yung paniniwalaan mo. Those are the things we need to consider, mga kapatid. Ang Catholic Church hindi nag-exist kahapon. Kaya, hindi ito paninindigan ang mga pari na nag-aral ng ilang taon. Hindi nila ito, ang kanilang pagkapari, ay hindi nila pangatawanan kung itong katotohanan na ito ay isa palang kasinungalingan. Di ba? Kaya nga, the earliest Christians, mga church fathers, ay ano na ito, inaral na ito, mga kapatid. Hindi ito natin ginawang aral lang kahapon. Actually, kapag may mga teachings na sinasabi, oy, kailan lang yung teachings na yan lumitaw. Pero remember, mga kapatid, hindi yun ang kapag may doctrine na pinromulgate, halimbawa 2005 may pinromulgate na doctrine, ang tawag dun is hindi ginawa, kundi defined. It was defined by the church. Alam niyo yung word na define? Ibig sabihin, andyan na yan. Dinefine na ng simbahan. Kaya yung lagi natin i-consider, mga kapatid, yung Catholic Church na magsasabi sa atin na nag-exist na, magdadalawang libong taon na, o yung mga separated brethren natin na kailan lang lumutang. Ika nga ng mga kapatid natin sa CFD is mga bagong sulpot lamang. Nung kumidlat, parang mga kabuti na nagsusulputan. Di ba? Nakakita lang na magandang pangalan sa Bible, pina-registered niya sa sect. Isa sobrang dami na. Meron nga dito sa amin, sa sobrang dami na, wala na siya makukuha sa New Testament Alam niyo saan siya kumuha? Sa Old Testament, mga kapatid. Anong pangalan ng church niya? Magugulat ka. Isaiah chapter 41 verse 10. Christian Church. You see? Di ba? Lahat ng mga sekta kumuha ng pangalan sa Bible at saka pinarehistro. Kaya nga yung isa nakita ko dito sa amin is, ang pangalan ng kanyang sekta is Isaiah chapter 41 verse 10. Basahin natin kung ano yung sinasabi sa Isaiah 41 verse 10. Okay, sabi dito. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. I am your God. I will strengthen you and help you and uphold you with my right hand of justice. Yung sinasabi sa Isaiah 41 verse 10. Ang kanyang pangalan na simbahan niya, Isaiah 41 verse 10, Christian Church. Kasi alam mo kung bakit? Ubos na yung mga magagandang pangalan sa New Testament. Pinaregistered na lahat ng iba. So, hindi mo pwede pa-registered yun na magpa-registered ka rin ng the same name. Hindi tatanggapin ng Securities and Exchange Commission. Parang password, di ba? Parang username. Kapag may gumagamit na ng username na gano'n, sasabihin ni Google, ayaw. Ulit-ulit, gagawa ka ulit panibagong username sa Google. The same way sa Securities and Exchange Commission. Kaya kung ano-ano na lang na pangalan ang ginagawa ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Diba? Ganon. So yan, mga kapatid, always consider. At ito pa ang i-consider nyo. Isa sa mga i-consider natin. Marami na po mga pastor, mga theologian, mga matatalino, may mga doctoral degree sa kanilang sa theology na nag-convert sa Catholic Church. Mga pastor, alam mo anong kapalit nun? Walang monetary promises sa Catholic Church. Iwanan nila yung pagiging pastor nila, ini-enjoy nila yung ikapo at mga love offering. Yung mayaman sila, iwan nila lahat yun. Ko-convert ka sa Catholic Church, tayo wala naman tayong ganun. Mga nagko-convert sa Catholic Church dito sa Pilipinas, mga pastor nag-convert sa Catholic Church, naghihirap, mga kapatid. Yung isang pastor na sa Cebu
iniwanan ng asawa, nung nag-convert sa Catholic Church, wala siyang kita, nagtinda-tinda na lang siya ng ice candy. Si Brother Noidora, nung nag-convert sa Catholic Church, wala siya nakuha sa ari-arian na napundar niya sa kanyang simbahan. Siya nagtatag. Pure Gospel of Jesus Christ Incorporated. Ikakaso siya ng mga elder. Sabi niya, sige, hindi na ako hahabol. Inyo na lahat yan. Ganon din kay Brother Bo na kanyang bayaw. Wala rin siya mga magagandang gamit, hindi niya rin nakuha. Nung nag-convert siya. Ganon ang kapalit, mga kapatid. Then, pagdating sa Catholic Church, hindi kaagad sila paniniwalaan na natotoo na sila. 2 years na naghirap si Brother Noidora. Saka pa lamang siya na invite after that year na mag-talk sa mga parokya for his conversion. Natural, kapag makapag-talk ka sa conversion mo, may mga love offering, may mga stipend. Saka pa lamang nila na-enjoy yun. Pero, 2 years na naghirap. Si Brother James, yung youth na preacher ng Born Again sa Davao, nung nag-convert sa Catholic Church, tinakwil ng magulang niya. Nung tinakwil siya, tulog-tulog na lang siya sa kalsada. Nagugutuman siya. Until such time, may minaawa sa kanya na mga Katoliko. Ngayon, si Brother James, mataba na. Nag-aaral na siya ngayon. Taga Davao. Ganun, mga kapatid. Mga pastor, ipinagpalit nila, wala tayo sa Catholic Church, hindi tayo mahilig magbigay ng ikapu or ano. Sa mga charismatic community, of course, meron. Ipinagpalit nila yung ganong kalalagayan nila. For the sake of the truth. Kaya nga sinasabi ng may kasabihan, di ko alam kung sinong original nagsabi nito na weak Catholics become Protestant and strong Protestants becomes Catholic. So sino ngayon, i-consider mo dapat. Timbangin mo ngayon yun. Isipin mo yun ngayon. Bakit itong mga matatalino mga Protestant kasi ko-convert sa Catholic Church? Yan? Take note ha, yung mga nag-convert sa ibang sekta, walang alam yan. Sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Sige nga. May harap ka ba na nag-convert sa ibang sekta na may alam? Okay, baka meron din naman. Pero anong reason behind? Why he converted? Baka katulad siya ni Esau. Esau principle. Kaya sila convert. But for the sake of the truth, nag-convert siya for the sake of the truth. Sige, ilatag niyo, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. And maraming salamat sa ating lahat. Salamat, Kuya Robby, sa flood likes. And then sa mga nag-tap ng screen. Maging sa hindi man nag-tap ng screen, pero andyan sila. Nakikinig, kino-consider tayong pakinggan. At pinagninilay-nilayan din nila, maaaring sila ay dating mga Katoliko na lumipat na sa ibang sekta, na pinagtitimbang-timbang din nila, mga kapatid. Hi, good morning, Brother Romy. So, that is by now, shalom. Late na tayo. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng mga panganib, iligtas tayo sa mga disgrasya, sa mga sakuna, sa mabibigat ng mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. At gabayan niya tayo at patnubayan sa araw na ito. At isugo niya nawa ang kanyang mga anghel upang tayo iligtas sa tingatan kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga kinabubuhay. Shalom at patuloy na nawa ang kaluluwa ng asawa ni Brad Al Calextro. May rest in peace and let the perpetual light shine upon her. Ganon din sa pinsan ko, kaluluwa ng pinsan ko si Nicolas Delpin. May rest in peace and let the perpetual light shine upon them. And may all the souls of the faithful departed rest in peace through the mercy of God. So shalom mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen.